Hi everyone! Welcome back to Connie Lisich YouTube channel. So, nandito na naman po tayo. As usual, talagang midnight na kasi ito lang talaga yung time ko. Anyway, sa video na ito, gusto kong pag-usapan ulit ang patungkol sa medical insurance, no? Kasi may mga minamahal po ako na viewers na talaga nagtatanong din pagdating sa medical insurance. Lalo na pag first timer, no? Yung hindi pa talaga nakapunta dito. At gusto ko rin talagang i-tackle itong medical insurance na ito, especially po sa mga Filipina na kapag-asawa ng Croatian national. It's either kinasal ka man sa Pilipinas o fiancé ka dito, no? Or pupunta ka pa lang dito para dito ikasal. Same lang po yan pagdating sa medical insurance. Ayan. So, bakit nga ba gusto kong pag-usapan yung medical insurance? Dahil po, yung medical insurance ay mandatory po yan. Very important po yan, yung medical insurance. Party po yan siya sa application ng temporary residency mo. Kung wala kang medical insurance, hindi ka maaprobahan. Kasi kailangan yan eh. Kasi ano yan, protection mo yan dito kung sakaling magkakasakit ka. At talagang gusto kong pag-usapan kasi alam mo, ay noong ako, I'm just sharing ha, based my experience ha. Nung kami nag-apply pa dito, syempre, yung nangyari kasi syempre pag nag-apply ka na ng medical insurance, that's right after pag binigyan ka na ng OIB sa police office. Kasi yung pag na-process na nila yung like documents na pinasa mo online, tatawagan ka man na ganito, ganyan, or email na punta ka sa office, ganito, para magbayad or mag-submit ng ID, then and that's the time din na ibigay nila yung OIB mo. Magbigay sila ng paper. At makukuha mo yan like after 1 month. Tapos, since may OIB ka na, kasunod niyan, medical insurance. So, yan na yung lakarin mo, yung medical insurance. So, pumunta kami sa medical insurance. Actually, nag-inquire pa kami. Kasi, syempre, hindi pa namin alam kung anong mga kailangan. Yung dala ko naman din lagi yung passport. At, syempre, yung mga documents namin. So, yun yung sinabi, na yung medical insurance, magbabayad daw po ng 1,000 plus euro. I forgot the exact amount, but more than 1,000 euro. Na-shock kami kasi, syempre, no, we expect ba na ma-cover ako or kumbaga, beneficiary ako sa aking husband kasi we're married nga eh, di ba? Like sa Pilipinas, pag may PhilHealth, automatically, yung beneficiary mo is your wife and your children. Pero doon sa dito, hindi pala. Kasi sinabi, ang Philippines daw kasi na-belong sa third world countries. Kaya magbabayad. Kaya nasyakira talaga kami. Siyempre, malaking malaking amount. Inisip ko bakit kaya. Anyway, pag-usapan natin yan mamaya, no? Sa aking mga naiisip lang. So, yun nga, 1,000 plus. Hindi siya pwedeng installment. Cash talaga. Kasi yan yung pag-a-apply mo ng medical insurance. So, aking asawa ay nagulat din kasi wala din siyang idea. Kasi first time namin eh. So, yun nga, yung 1,000 plus na amount, 1,000 euro, kahit sabihin may ipon yung asawa mo or mayaman, naku, malaking bagay pa rin yung amount na yan kung mababawas pa rin sa iyong budget or sa iyong ipon, di ba? Hindi yan 100 lang. Kahit nga 100 euro, malaki na yan. Ano pa kaya pag 1,000 plus euro, ha? Cash. Hindi pwedeng partial. Hindi pwedeng installment, ha? Upon application. Yan ang babayaran mo. So, yun ang nangyari. Nasyakira kami.
Kaya nga gusto kong itong i-tackle itong medical insurance na ito kasi may mga viewers talaga ako na hindi aware or baka talaga hindi nila nabasa or narinig yung aking previous na vlog kasi na-mention ko previously ito palagi kong mini-mention ito doon sa mga vlog ko, especially pag merong temporary residency, ganun. Ito, sineparate ko na lang para at least focus, no, dito sa video na ito. So, yun nga, 1,000 plus euro. I'm not sure kung magkano na ngayon. Surely, increase na yan kasi yung monthly na yan ay monthly namin na binabayaran, increase na rin. So, okay. Pag nag-apply kayo ng medical insurance, magbayad kayo ng 1,000 plus euro. Then, the following month, automatically, magbibill na yan ng monthly. Magkano nga ba ang monthly? 1,000 plus. I think 1,012 na ngayon. That was 95 euro. Basta na siya. Siguro mga 6,000 plus, no, in peso. So, malaking siya amount talaga, guys. Kasi, syempre, alam mo you're expecting na ka ba, beneficiary. Kasi nga asawa ka. Unfortunately, hindi pala. So, parang hindi ka, parang hindi ka asawa. Pero wala po tayong magagawa. Patakaran nila po yan. So, magbabayad talaga. So, yun nga, nagbayad kami. And then, the following month, nagbibill na siya ng para sa monthly mo. Pag hindi ka nagbayad, lagot ka kasi pag nag-renew ka ng iyong residency, hindi ka ma-renew. Kasi particular talaga sila or very important yung medical insurance. Siguro kahit naman siguro sa ang countries, no? Kasi medical insurance yan protection mo yan dito. Kung magkasakit ka, at least meron kang panlaban, meron kang card na magagamit. At yun nga, separate yung mo babayaran. Yung asawa mo, syempre automatic yan sa kanilang company. But, ikaw na asawa, Pilipina, ay talagang magbabayad yung asawa mo separately. So, nakakalungkot, no? Kasi, parang parang hindi ka asawa. Pero wala po tayong magagawa. Yan po ay talagang, patakaran dito. Dahil nga ay third world countries daw ang Pilipinas, no? Nabilong tayo. Totoo naman, we are under naman, third world countries. Maraming na yan, nabilong sa country na yan. So, pag ganun, ay talagang magbabayad. Naisip ko na, kaya, no, baka discrimination or hindi pa talaga gaano ka FCC Philippines at sa Croatia pagdating sa market stocks or no? Yan yung mga naiisip ko. Kasi yung ibang countries ng Europe, like may mga kakilala ako, tinanong ko, sabi covered naman daw sila. I mean, beneficiary ng kanilang asawa. So, ganon, hindi lahat ng Europe countries ay talagang hindi lahat ng Europe countries na yung kanilang asawa ay beneficiary sa insurance, no? Yung ibang countries ay parang Philippines din na talagang automatic na beneficiary sa insurance mo. So, yun yung nakakalungkot na kasi mahal Hindi, mahirap kaya yung sweldo na yung 1,000 plus euro, hindi yan sweldo dito sa Croatia. Hindi gaano kalaki ang sweldo dito sa Croatia. Siguro kung mag-overtime ka, pero hindi pa rin kasi may limit dito sa trabaho. Hindi katulad sa ibang countries na, alam mo yung pwede ka magtrabaho ng parang parang walang pahinga or as much as you can, pwede kang magtrabaho. Pero dito wala. Meron silang patakaran, may limit ba. Pero ang kagandahan lang din ay parang mabalance din yung life. Hindi puro trabaho, ganon. So, yun. Napakalaking po yan, amount. So, sabihin nyo sa yung asawa, i-inform nyo kung nasa Philippines pa kayo na ganito-ganyan yung amount, 1,000 plus,
upon application ng medical insurance, magbabayad cash. Walang partial at walang installment. Ganon talaga. Kaya inform nyo na para hindi masyakira yung inyong asawa, no? So ayan, yan yung yung topic ko dito sa video na ito at abangan ang ating mga susunod na topic. Ayan po, maraming salamat. Sana huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. Maraming salamat po. Bye-bye.